Biyaheng walang uwian? G ba kayo riyan? Yung sa sobrang ganda, napapangiti ang puso sa saya. Oh my God! Sa kakaibang ganap, mata, tiyan, at buong pagkatao ang sure ball na busog. Aba. Ang sarap po ng luto. Tipong maaalis ang mabibigat na dalahin. Kaya ayaw mo na talagang umalis eh. Pag makapunta ka dito, ayaw mo talagang umuwi. Lalo pat ang probinsyang ito, kilala bilang Healing Island. Pero hindi lang daw karamdaman ang napagagaling dito. Siguro, isa sa mga major reasons kung bakit nagta-travel tayo ay para magkaroon tayo ng healing. Legit, walang halong eme. Sa biyaheng ito, sure akong mapapawi ang bigat na nararamdaman at gagaling sa kung anumang dinaramdam. Eh kasi naman, masyadong ginalingan ng tinatawag na Healing Island na Siquijor. Hindi makalaya. Dinadalaw bawat gabi ng lungkot, bighati at lumbay. Uy, nataman! Di makailag yan? Hehe. Kung naghahanap ng lugar ng pag-iiwanan ng excess baggage sa Siquijor, pwedeng paanurin ang mga dinaramdam. Sa pantalan? Ang sign na talagang sumakses ka na at nakarating na sa Siquijor. Kapag sinalubong ka ng nuknukan na linis at linaw na tubig ng Siquijor Port. Tipong port pa lang gusto mo lang talunan at languyan. Kaya naman kamakailan lang ang laman ng FYP o For You page sa TikTok. Siyempre, as a Gen Z, sasabay tayo lagi sa trend. Gen Z? Ayon sa isang digital travel platform, ang isla ng Siquijor ang fastest growing travel destination ngayon sa bansa. Peak season talaga namin sa Siquijor is April and May. Before, kinikater namin mga 2 or 3 na group. But now, we cater talaga 10 group. But in a one group is nasa 20s or nasa 30s po siya. In a big group talaga. Ang munting isla sa Central Visayas, mula sa pagiging mystical gem, isa na ngayong tourist magnet. Oops, may hahabol daw sa paandaran. Hindi pa ko sinilang, nag-travel na eh. Kasi nasatyan ako ng mama ko, nagta-travel na kami. Yun nga lang, hindi kami magkakadaupang palad ni nanay. Dahil ang hamon sa himpapawid. Ano, G? Kung ang iba, dinarayo ang Siquijor para maglambitin at tumalon sa waterfalls. O di kaya makisayaw sa mga barhuda. Ang trip naman ng ilan, mag-dive mula sa ulap. Lipad yarn. Siyempre, hindi pwedeng hindi natin masubukan yan. Gustong makita ang kabuuang ganda ng isla ng Siquijor? Pero let's make it 10,000 feet above. Pati guardian angel mo, kakabog ang dibdib. Well done, sir. Thank you so much. Awesome, brother. Nice. Nice work. Ang ganda talaga ng Pilipinas. I mean, lalo na from above. Kasi usually, di ba, we fly to Dumaguete and then we take the ferry to Siquijor, but we never flew in Siquijor. You know, the bird's eye view or from, way, way high, which is 10,000 feet. Sobrang ganda talaga dahil nakikita mo yung crystal clear na very, very light blue water tapos magiging dark. But wow, the weather was perfect. Yeah, it's super ganda ng visuals. Super ganda ng visuals. I'm sure a lot of people, would fly to different countries pa, but why fly to a different country when you can just, do your skydiving here
the comfort of your country, which is so beautiful. Bago ko pa raw naranasan ang skydiving sa Siquijor. Aba, may nauna na. Isa raw siyang OG biyahero. Naghintay po na may humahamon. Wala mo kong kinatakutan. Kasi yung once pa lang, dapat uulitin pa na 5 beses yan. 200-meter plunge canyon swing sa Bohol. 120 feet freefall drop zone sa Bukidnon. Umakyat sa pinakamataas na bundok sa bansa, gaya ng Mount Apo at Mount Pulag. At kung ano-ano pang pangmalakas ang adventure. Lahat ng yan, walang kabakabang sinubukan ni Nanay Iluminada. Pero para sa mga hindi naniniwala, meron siyang mensahe. Hindi ako AI. Sa edad na 84 years old, iisa lang daw ang sakit ni Nanay. Parang sakit ng pamilya namin yung travel eh. Parang yung paa namin talaga naglalakad na eh. Maganda kasi travel. Diyan naubos pera. Hindi naman daw sakit ng katawan ang hanap ni Nanay. Sa mga buwis buhay na adventure pangaraw siya, mas lumalakas. Pampalakas mo yan. Pag gumagawa ka ng ganyan, lumalakas ang katawan mo. Hindi lang isip yun, buong katawan mo yan, apektado. Iba yung tumalon ka galing sa aeroplano at tumalon ka galing sa bubong. Sa ngayon, wala pang nakakatalo sa kanya bilang oldest skydiver sa isla. Title holder naman pala. Ginalingan mo rin, Nay! I feel great. Thank God. Masarap. Pag nasa taas ka na, tapos yung lilipad ka sa taas, tapos bigla kang tumalon ka galing sa aeroplano. Masarap, kulang pa. At ang iiwan niyang iconic line as the OG biyahera queen that she is. Kailangan talaga kumikilos ka, wala sa edad yun eh. Kilos ka ng kilos. Habang may buhay ka, kilos ka. Naks! Baka lola ko yan. Sa bayan naman ng Lazi, Tarzan ang trip ng mga human drone sa Cambugahay Falls. Habang nakasakay sa balsa ang mga turista, kukuhanan nila ito ng drone shots habang lumalambitin sa baging. Nyay, buhay cellphone is real. Parang nakikita ko ngayon, mayroon ng kakaibang human drone. Kasi yung dating human drone na feature namin sa Siargao, parang ginagamit nila yung paa nila, pag ganun-ganon. Ito ngayon, meron na talagang swing. Oo, swing. So paano gamitin ng Isang mga kamay tao? lang. Isang kamay. Oo, yung ganda lang. Ayan. Gaganyan ka lang, Oo. hawakan mo yung telepono. Telepono. Kailangan higpit yung hawak mo. Higpit din yung hawak mo yung kamay mo kasi Pag ito mahigpit yung ito hindi mahigpit. Malalaglag ka. Malalaglag ka. nga lang doble ingat din sir kasi buwis buhay yung pag-human doon sir. Buwis buhay. Yeah. Eh, So- pag makalaglag ka, ikaw yung magbabayad sa cellphone. Tama. Never back down? Never... What? Aba, syempre, susubukan ko rin yan, biyeros. Hindi pala ako ang main character. Sorry, girls! Take 2, biyeros. Mukhang hindi talaga para sa akin ang pagiging human drone. Hay, makaligo na lang nga. Kadalasan sa mga falls, kailangan pang mag-trek ng pagkahaba-haba. Pero ang Cambugahay Falls, sa tabing daan lang. May sementadong hagdan pababa at ilang kembot lang, pwede nang ma-enjoy at magtatalon sa kanilang talon. It's a multi-tiered waterfall. Each waterfall has, you've got your, the swing na ginagamit ng mga turista to jump off towards the fall or towards the pool. And at the same time, ginagamit din ng mga tour guide to do their human drone. Sinubukan ko yung ginagawa nila using the swing. Yung initial worry ko was, I can just head back out, I can swing out, pero yung pabalik, abot pa ako dyan safely. Apparently, you can just, swing back safely and land safely as well. Hindi lang mga yamang dagat ang mga tinatagong paandar ng Siquijor. May secret kaming ibubunyag. Ang British model na si Sean Pelayo, ginayuma raw ng content creator na si Krisa Liaging, aka Habibi. How true naman yarn? Hindi ko talaga siya kanang
type. You tell them the truth, no? Tell them the truth. So, ay, Siquijor ang pangatlong pinakamaliit na probinsya ng bansa. Pero ang chika, marami pa raw itong itinatagong ganda. Nagkukubli sa bayan ng Maria, Siquijor ang i-reveal nating pasyalan. Para marating ito, mahigit 1 kilometrong kakahuyan ang daraanan. Payapa, tahimik, alon lang ng dagat at ihip ng hangin ang maririnig. Yan mismo ang sinadya ni Krisa sa isla ng Siquijor. Tubong Davao Occidental ang content creator na mas kilala ng kanyang followers bilang Habibi. madaming nagsasabi at maraming mga fan, mga higala nagsasabi sa akin na, Mama Bibi, pumunta ka sa Siquijor kasi mahanap mo talaga yung hinahanap mo, mahanap mo yung peace na gusto mo. So, pumunta ako dito sa Siquijor. Oh my God! Yun nga lang, ang dapat na ilang araw lang na bakasyon, in-extend ng bagyo. Grabe naman ni Siquijor! Ano ba? Walay biyahe yun. Ibalita nga, naaday 5 ka bagyo padulong. Inuog ko. Pero ang nagpasakit sa kanyang ulo, ang siya naman palang magiging daan para mapatibok ulit ang kanyang puso. Hindi ko talaga siya kanang type ba. Although gwapo siya, pero hindi talaga siya yung lalaking gusto ko ba. Pero dahil si Sean ang perfect example ng TDH, as in tall, dark, and handsome, lumambot din naman kaagad ang puso ni Krisa. I was raised in the UK, pero my mama is Cebuana. When I was a baby, my papa bought some land in Siquijor, and so all of my childhood memories are from the island of Siquijor, in Lorena specifically. I moved to the Philippines 2 years ago now. Ang dating nasa magkabilang panig ng mundo, sa maliit na isla ng Siquijor lang pala magtatagpo. Pumunta man yan si Sean Pilayo sa resort na stinehan ko. Tapos, ano ako sa yung puso ko, ganun-ganun. She's so guapa. I like morena, kayamangi. I like brown skin. Peace of mind lang ang ipinunta. Pero true love ang nahanap. Sana all. Kasi sinasabi nila, ma'am, yung Siquijor daw is the island of no return. So hindi pa ako naniwala dyan dati. Pag makapunta ka dito, ayaw mo talagang umuwi. Pero meron daw silang isisiwala tungkol sa kanilang relasyon. You tell them the truth, no? Tell them the truth. So, ay, The day before she met me, she used lumai, Ay, which is susi, like kaya the ka- love potion. bot-bot. No, they did it bot. There's a video evidence. Ay, may ebidensya. Roll VTR. Sabito na ko ni Ron. So, dapat mag-auyab ko na rin Siquijor. Ang lumay sa Siquijor. Aha. Oh, hi. I'll be honest, I buy love potion for the video only because I want to be guwapa-guwapa also to see him. And then I saw the love potion and I said, oh, I will use you now. Will it see if you're effective? You fall in love to me, Sean, by my heart and my beauty, not that one. Pero sadyang swerte si Krisa dahil si Sean ang talagang dead sa kanya. No, I think I would have fell in love with her anyway. Ah, Nothing compared to the peace of being here. So Yeah. this is where I wanted to start my family. Tulad ng kwentong pag-iibigan ni na Krisa at Sean, totoo ngang ang pag-ibig. Dumarating sa di mo inaasahang panahon. Katulad din ng Secret Beach, sino mag-aakala na may ganito pala kagandang lugar sa gitna ng kakahuyan? Diba? actually, almost 1 year na ako dito sa Siquijor and then ngayon ko lang nalaman na may ganito pa pala kasi feeling ko na nalibot ko na talaga lahat ng Siquijor pero oh my God, ang view. Kaya na raw ikutin ang buong isla ng Siquijor sakay ng van sa loob lang ng 2 oras. Pero motor pa rin daw ang best way para dito'y maglibot-libot. Habang bumabiyahe, mapapansin na sagana sila rito sa mga puno ng siniguelas. Katunayan, ginagamit na rin daw nila ito sa tradisyonal na recipe nila na kung tawagin, binakhaw. At ang inihalo-halo nila rito, mismong balat ng puno. Ngayon ko lang na-experience to. Ang dami na namin na feature na pampaasim. Siyempre, nandiyan yung sampalok, nandiyan yung kalamansi, nandiyan yung batuan. Batuan. Yeah, batuan. batuan. Ito naman, singkamas. Siniguelas. Ay, singkamas. Siniguelas. Pampaasim din kasi yung singkamas. Siniguelas na hindi man yung fruit. Ito yung gagamitin. Ito yung bark.
Yung bark Oo, mismo. kasi yung bark nito, meron na siyang pampaasim, meron na din siyang pampapakla ba? Kailangan mo nang tanggalin ang balat ng sanga gamit ang kutsilyo. Kapag nakikita na ang loob ng bahagi, gagamitin na ito ng kutsara para kayurin. Paano mo ginagawa yun via spoon? So via spoon, ganito lang, ganito yung pagkahawak. Sasalurin natin dito para easy yung umaya. Ganito lang, sa gitna mo lang siya, tapos gaganon. Ihihip mo lang ganyan hanggang sa makaipon ka ng enough para makagawa ka ng ng saplod. Pwede, handa ako dyan. So, pwede ko ba subukan din? Sige. Oh. Ganun talaga. Sabi Oo. nila, ang tunay na biyahero parating may baong spoon. Kakayunin lang ang malambot na parte ng sanga. Hanggang dyan na. And then sa kabilang side naman mamaya. Naubol. Bakit ko ginawa yun? Hindi ko pa malalasahan yan. Hindi pa masyado. Kailangan talagang concentrated, no? Yes. Bago gamitin sa binakaw, lalagyan ang saplod ng asin at tubig. Saka ito pipiga-pigain. Padadaanan ulit ang sabaw sa sapal para masala at mas lumasa. Sa ibang lalagyan, ihalo ng isda sa ibang pang sangkap at saka padaanan ulit ang sabaw sa sapal para sa pinakahuling sala. At panghuli, pigaan na ito ng kalamansi bago haluin. Parang, kinilaw. Oo, kinilaw. Fresh pa yung isda eh. Oo, fresh. Oo. So, wala siyang lansa. Oo. Kinilaw siya dahil alam mong meron siyang citrus na nilagyan siya ng pampaasim. Pero hindi siya suka. So medyo, kaya nga parang hindi ko alam kung mas mild ba. For me kasi it's my first time. So yeah, it's not a strong type of Na flavor, ingredient or flavor na talagang uusbong yung kanyang lasa. So, to the naked tongue, sa akin, baguhan, parang kumain lang din nga ako ng kinilaw. Kung naghahanap ng adventure na pati guardian angel nyo kakabahan, pues hagdan-hagdang swimming pools matatagpuan sa loob ng kuweba. Eksena! Konting kemot lang mula sa jump-off point, mararating na ang bukana ng Tulawog Cave. At doon natatapos ang Petix part. Dahil pagkapasok pa lang sa kuweba, Mga kapuso, nadala po tayo ngayon para sa unang balita at signal warning. Level 5 na po dito. sa mismong hagdan na pababa, bumababa rin ang malakas na agos ng tubig na galing para sa bundok. Ito ang tubig na dumadaloy sa kabuong Tulawog Cave. Okay, so mula sa entrance ng cave, which is not naman too small, kayang-kaya naman pasukin. Yuyuko ka lang ng konti. Medyo significant din yung elevation drop from the main entrance. So, may mga slippery areas, pero pagbaba nyo sa ladder, man-made ladder, sasalubong sa inyo ito. Naririnig nyo na eh. Actually, yung umaagos na tubig. Dito mismo sa loob ng cave. Multi-tiered siya. Nanggaling tayo sa taas. Ito na siguro yung nasa harapan natin. Yung pwedeng paglangayan, maybe. Mukhang malinis naman yung tubig. Tara naman. Pamawi sa pagod ang malamig na tubig. Hay! Mula sa ilalim ng kuweba, literal namang pumapailalim sa kasulok-sulukan ng karagatan ng ating titikman. Ahas ba yan? Sana isda lang! Bakit ako ginugulat na ganyan? Huwag ko natin na ganyan. Mga bihero, kasama natin si Tatay Anoy. Si Tatay Anoy, sasama kami sa isang paligsahan. Ang transport namin mula doon sa palangganan na yan, papunta dito sa mga bote each, ay ang mga balakasi. Ang mga balakasi ay mga eel na maliliit. So 5 minutes, yung aming time at padamihan siguro ng mga
Balik kasi na mapasok natin sa bote. Buhay ito eh. Malikot yan! Bakit mo ko ginugulit na ganyan? Huwag mo akong gulati na ganyan. Guys, relax. Relax. Hindi gumalaw masyado. Sabi niya, ayoko pumasok sa bote. Problema kasi, masyado ako nagmo-moisturize. So, sobrang smooth ng skin ko. Talagang dumudulas. Nakakapagod naman maglaro. Parang deserve nating tikman ang Balakasi specialty ng Siquijor, no? Ito daw yung isa sa mga pwedeng biling pasalubong mula dito sa Siquijor. Dried eel. Siguro naman hindi na siya gagalaw ngayon. Kasi kapag gumagalaw talaga sila alam mo, I'm sure na naiintindihan niya. May mga taong sanay maghawak ng mga ganong bagay-bagay. Hindi ako lumaki. I have to be honest. Pagdampot pa lang, hindi gumagalaw. Biglang gumalaw. Ito hindi nagagalaw. So ito, dried na siya. Okay. Perfect to sa champurado. Dudurugin mo to tapos ibubudbud mo sa champurado. Oh my God. Sobrang alat kasi. Nako, tanggal na ngipin ko. Hindi natin suka. Hindi naman ako pasma. Oh, parang siyang danggit. Hindi, danggit talaga siya. Australiadong itlog. Garlic rice. Tapos yun, mainit na kape. Boom. Sa pagtatapos naman ng araw, payapang panoorin sa isla ng Siquijor ang paglubog ng araw. Para sa mga adventurous, pwede raw samahan ng talon ang paglubog ng araw sa tinatawag na sunset diving sa kanilang bangin. Pero makailang paglubog at pagsikat man ng araw, nakatatak na sa mga Siquijodnon ang kultura at tradisyon ng kanilang espesyal na paraan ng panggagamot. Ang isla kasi ng Siquijor, tahanan din ng ilang henerasyon na nila ritong mga mananambal. Nakilala namin si Nanay Juanita, na kabilang sa sikat na pamilya ng mga manggagamot o mananambal. Kahit malayo sa bayan, dinarayo sila ng mga lokal at turista para sa kanyang healing massage at pamosong tuob o steam inhalation. Sa kanilang paniniwala, nakatatanggal daw ito ng mga sakit at sumpa. Iba ito sa alam nating tuob o suob. Biheros, imbis kasi na sa mukha itatapat ang usok, inilalagay ito sa ilalim ng upuan. Dati raw ginagawa ang tuob sa loob ng bahay ng mga mananambal. Pero dahil nawawalan ng privacy ang mga nagpapagamot, binago na nila ito. Ngayon, meron na silang hiwalay na balay pahauli o healing huts para maging mas hygienic ang panggagamot sa mga bisita. In the healing huts, we built 2 rooms. One is for tuob and the other room is for the massage or the hilot. And we also provided a full functioning comfort room. Aside from that, we also trained the community members on safety and sanitation. Bago sumalang sa tuob, susuriin muna kung maayos ang pulso ng susubok ng tuob. So, itong fumigation is to take away bad spirit. Ito ang pausok. Usok. Sabi po ng asawa ko kuminsan para akong may bad spirit. Siya mismo nagpadala sa akin dito sa Siquijor. Ang ganun ba? Opo. Ito ang sumpa. Gawa ito sa mga kahoy na galing sa bundok, Opo. sa dagat. Yung collection namin 7 Friday Pag ganito before po, the Holy Friday. Ang pinakatampok na bahagi ng tuob, ang paglalagay ng abot sa baga. Ito pong ginagawa ko, para saan po ito? Pagpaalis sa mga bad spirit, sa mga buyag-buyag, Buyag-buyag po. yeah, at saka pagpaalis sa mga ano sa katawan natin. Masamang karamdaman. Masama. Opo. Gano'ng katagal po yung mga pasyente nyo dito na nakaupo? Depende kapag mawala ng usok, Opo. yan. 3 minuto mula ng sinimula ng tuob, naubos na ang usok, kaya sunod naman akong sumalang sa healing massage. Okay na. Okay na po. Okay. So, Thank you po, yan. Nay. Yan.
So, ito yung lapel. Hindi nagpapabayad si Nanay Juanita. Donasyon lang daw ng kung ano ang maluwag sa inyong puso. So, first time nating feature yon, first time nating na-experience yon na uupo ka, tapos nun may umuusok mula sa ilalim. At first, nahihirapan akong huminga dahil nga yung usok at habang kinakausap ko si nanay, pero may konting problema dahil hindi ko alam kung ilalanghap ko ba yung usok o bawal langkapin yung usok. But anyway, buti nila nga, nung kinover na niya yung katawan ko, meron akong nararamdam na konting init pero hindi ganun ka uncomfortable. So, comfortable enough to actually have a conversation with her. Iba rin talaga kung anong nagagawa ng panghihilot or sa iba naman, pagmamassage. I mean, it's still very therapeutic and masarap sa pakiramdam. So, you get whatever you can get from your experience. So at least this is a different experience if you pass this side of Siquijor. Kung gamot naman sa pisikal na karamdaman ng darayuhin sa Siquijor, ang kasagutan. Ay, hindi ko alam. Parang nanggaling siya sa tabing dagat. Ganito yung utak ko nung nagka-college ako eh. Yung hati. Ang panlaban ng mga Siquijod noon sa mga bukol sa katawan. Bahay ng langgam. Nakukuha raw ang ant plant sa mga puno na nasa matataas na lugar. So kukunin to bago ako maubos ng langgam kasi ang lalaki talaga nila, hantik yung nakatira. Ang paghahanda nito, tulad lang din sa ibang halamang gamot. Pagkatapos hugasan, pakukulaan, o di kaya naman iihaw. Saka ito iinumin o itatapal sa bukol. Pero ayon sa internal medicine at oncology specialist na si Dr. Shamaile, mas maigi pa rin kumonsulta sa espesyalista. Meron a few papers and a few studies out there na some extracts from the ant plant pwede nag-work against mga cancer cells or may konting what tinatawag natin cytotoxic effects. In other words, nagpapatay ng cells. Pero most of those studies mga sa laboratory lang. Maganda talaga is to consult your doctor. Pagdating sa pagkain, maparaan ng mga taga-Siquijor. Alam nyo bang hindi lang bahay ni Nemo ang mga sea anemone? O but-but kung tawagin? Ang malabulaklak na lamang dagat na yan, pwede palang kainin? Kumbuhan mo pa ng sea cucumber o balat. Ang mga lamang dagat na yan, ano kaya lasa? Araw-araw, naglalatag ang ilang kababaihan ng Barangay Tonggo ng kanya-kanyang panindang lamang dagat. Mas binibili po yung kinilaw na, kumbaga. Opo. Dahil Yung pwede may na nilang timpla na po, kainin na. ready-to-eat na po. Mas masarap po i-mix po yan. Lagyan po natin toppings po. Freebies po. Wow! Yes po. So 50 pesos, libre na yung lato. Yes po. Kasama na po yan sa 50 pesos po. Tapos may suka pa. May suka pa po. Kanot. Ayun, may konting sipa na dun sa sili. Pwede na rin din po ito. Pwede bang magsama na rin kayo ng langgam? Po yan. Ano? Parang... Parang gusto ko yung isa. Hindi kasi yung isa meron ng nahalo na no? Po. Hindi, masarap yung lato. Ito yung pumuputok-putok sa loob. Gusto pa kilala sa inyo, sir. Ha? Bot-bot. Ito tinatawag po sa amin. Bot-bot? Yeah, bot-bot po. Ito po, sir. Actually, seasonal lang po siya nakukuha. Sa sobrang seasonal, isa lang po yung nahuli natin, Oo no? nga po, isa nga lang. Isa lang po. So, may buhay po ba siya? Opo, buhay. Ano siya, jellyfish? Cinnamon po siya yung tinatawag sa... Cinnamon nilalagay po ito sa cookie. Si anemone pala. Ay. Este. Oh. Yun po, Kuya Drew. Bahay ni Nemo. Nakatira na Nemo yan, maliit nga lang. Tapos magkano po benta nito?
Mukhang maselan lang itong dahil nag-iisa lang siya. So, ibig sabihin, mataas ang presyo. Per kilo po niyan, 150. Umabot ng Kaso kilo. hindi umabot ng... Kasama yung plastic pati tubig. Eh kung pagsasamahin sa isang putahe ang balat o sea cucumber at ang butbot o sea anemone, Tatakpan o titikman? testingin natin yan sa isang puksaan, ang tapatan sa kalan. Ang magtatapatan, si Jenelyn sa kaliwa na nagpapataob ng mga kawali sa kanyang adobo. Habang nasa kanan, si Adeline na sabaw pa lang ng kanyang tinola, ulam na. Ito po yung niluto kong adobong, balat at butbot. Kung matitikman niyo po ito, makakalimot kayo sa sarap. Ito yung tinulang bot-bot at saka balat. Siguradong hanap-hanapin nyo. Kayo po, inadobo nyo. Adobo po. First time. First time. Tinola. First time po. First time. Good luck na lang sa akin, no? Oo nga po, ano. Hindi lang. Ako, ang init. Ay, parang dumilim ang aking paningin. Ay, parang hindi ko na maalala kung nasaan ako. Para siyang oyster yung texture niya. Galing, Ate Adeline. Salamat. Galing. Aba. Bakit? Ang sarap ng anghang. Parang naalala ko kapag kakain ako ng alimango na may gata. Parang hindi adobo eh. Parang may gata na... Hindi ko alam kung ano. Galing po yun sa butbot. Galing sa butbot. May ano po siya, medyo taba. Yun yung masarap. Parang taba ng talak. Oo, yun. Yun yung nalalasahan ko. Tapos ang sarap ng sili. Yung texture po ng butbot, parang oyster. Yung malambot. At wala siyang lansa. Ang aking hatol, So, gets ko. Sinama niyo po yung lambot ng butbot at konting tigas ng balat. Yun yung nakukuha kong texture dito. Both, panalo. Maraming salamat, ate. Ate, galing. Itong ating trabaho, doing the travel show every week, we're lucky because it is work. We get paid to do it, but at the same time, doing our work outside alone is healing. It's a reset for me whenever I do biyahe ni Drew. So pagka-uwi ko, parang mas buo ako. Healing Island. Yan ang bansag sa isla ng Siquijor. Bukod sa kagalingan ng pisikal na karamdaman, mararanasan din pala rito ang kapayapaan ng puso at isipan na hinahanap ng karamihan. Mabigat man ang bagahe natin minsan, may mga lugar na tulad ng Siquijor na kaya itong bawasan para sa isang biyaheng mas magaan.